Sa bawat taong malapit ng mamatay na naliligtas niya, kailangan niyang hayaang mag-logout ang isang malusog na tao. Sa araw, isa siyang anghel na nakasuot ng puti na may pambihirang galing sa medisina, nagliligtas sa mga nasa bingit ng kamatayan at tumutulong sa mga nasugatan. Ngunit pagdating ng gabi, nagiging isang uhaw sa dugong demonyo siya, pumapatay ng walang awa. Ang AC drip na nagliligtas ng buhay o ang surgical knife ay nagiging pinakamatalim na sandata sa kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit siya naging ganito ay dahil sa isang tao lamang, ang kanyang pinakamamahal na guro, si Professor Choi. Siya mismo ang unti-unting nagtulak sa dalaga sa kailaliman. Ang dalaga, na nagngangalang si Ok, ay isang simpleng estudyante sa universidad. Dahil sa matinding pagkauhaw sa kaalaman sa medisina, labis siyang interesado sa utak ng tao, hanggang sa puntong halos mabaliw na siya. Wala siyang magulang at walang pinansyal na suporta, ngunit mas pinili niyang magkaroon ng malaking utang na may mataas na interes para lang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Ang pinakamalaki niyang pangarap ay matuto mula sa nangungunang dalubhasa sa brain tumor sa Korea, si Professor Choi. Sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap, sa wakas ay nakapasa siya bilang isang natatanging estudyante at ipinakilala kay Professor Choi ayon sa kanyang kagustuhan. Sa unang pagkikita pa lamang nila, hindi na siya makapaghintay at agad niyang ipinahayag kay Professor Choi ang lahat ng kanyang kaalaman. Kasabay nito, nakiusap din siya kay Professor Choi na sana ay turuan siya nito. Binuhos niya ang lahat ng kanyang kaalaman nang walang itinira dahil itinaya niya ang buong buhay niya rito. Tunay ngang naantig si Professor Choi sa kanyang tiyaga at sinseridad. Mula noon, sa bawat operasyon, siya mismo ang tumatawag kay si Ok upang tumayo ito sa unahan at matuto ng malapitan. Halos ibinuhos ni Professor Choi ang lahat ng kanyang kaalaman sa pagtuturo at hindi rin siya binigo ni si Ok. Wala pang isang taon, kaya na ni si Ok na magsagawa ng operasyon ng mag-isa. Walang duda, naging pinakamamahal siyang estudyante ni Professor Choi. Ang kanyang karera ay napakaliwanag sana, ngunit lumitaw ang isang pangyayari na nagtulak sa kanya sa kailaliman, ang ospital. May iniaalok na advanced training scholarship sa ibang bansa. Sa tingin ng lahat, si Ok ang makakakuha nito at masaya siyang naghanda para rito. Ngunit nang inilabas ang listahan, ibinigay ito sa isang walang pangalang mayaman na lalaki. Siya ang anak ng pamilya Chaewa. Agad na nagalit si Ok. Galit na pumasok siya sa opisina ni Professor Choi upang tanungin ito. Nagkataon na naroon din si Madam Chaewa. Hindi niya ito iginalang at galit siyang sinigawan. Binili niyo ba ang pwesto para sa inyong anak? Kung mataas ang inyong pinag-aralan, hindi kayo dapat kumilos ng ganyan. Bilang resulta, sa galit ni Professor Choi, sinampal niya ito ng malakas. Kaya't sinuspindi niya ang lahat ng nakatakdang operasyon nito. Ngunit sa araw na iyon, nasa labas si Professor Choi at ang mga pangunahing siruhano ng ospital para sa isang pulong. Isang pasyente mula sa aksidente sa sasakyan ang kailangan ng emergency brain surgery. Napakakritikal ng sitwasyon, kaya kinuha ni si Ok ang scalpel upang iligtas ang pasyente. Pagbalik ni Professor Choi, nagalit siya nang makita ito. Inutusan niya si Ok na ibaba agad ang scalpel at umalis. Kalmadong ipinaliwanag ni si Ok ang sitwasyon at ang tumpak na plano para sa operasyon. Bukod pa rito, kailangan din niyang panagutan ang kanyang pasyente ngayon. Ngunit sa halip, iginiit pa rin ni Professor Choi na ipakalagad siya palabas. Ang katigasan ng ulo ni Professor Choi ay labis na nagbigay ng pasakit sa kanya. Bilang resulta, kinuha niya ang isang AE tube. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit mula sa likod at sinakal si Professor Choi. Kung walang namagitan, marahil ay nasakal na si Professor Choi hanggang sa mamatay. Hindi rin napigilan ni Professor Choi ang kanyang galit at muli siyang sinampal ng malakas sa harap ng lahat. Direktang bumagsak si Ok sa sahig dahil sa sampal at durog din ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang lahat. Kinuha ni Professor Choi ang kanyang medical license. Ang pagkabigla ay naging dahilan upang hindi na siya makapasok sa operating room sa buong buhay niya. Para sa isang taong tulad ni si Ok na labis na mahilig sa operasyon. Para sa kanya, ito ay parang kinukuha ang kanyang buhay. Lumuhod siya sa ulan, nagmamakaawa ng may pagpapakumbaba. Ngunit si Professor Choi ay nanatiling malamig at hindi man lang siya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan ang bumagsak si Ok mula sa tuktok at naging isang ordinaryong tao na walang hawak sa kanyang kamay. Hindi niya itinigil ang kanyang pag-opera. Sa halip, naging isang underground na dalubhasa sa brain tumor. Ibig sabihin, nagsasagawa siya ng mga iligal na operasyon para sa mga taong hindi maaaring pumunta sa mga regular na ospital, tulad ng mga kriminal, mamamatay tao, at magnanakaw. Kahit wala siyang medical license, hindi kailanman nabigo ang kanyang mga operasyon. Ngunit isang araw, pagkatapos niyang iligtas ang buhay ng isang malaking gangster, isang nurse ang palihim na nagdagdag ng pampamanhid sa bote ng gamot. Lumabas na ang nurse na ito ay dati ring nagtrabaho sa parehong ospital ni si Ok. Batid niya ang lahat ng nangyari kay si Ok at Professor Choi, at alam din niya na walang lisensya si Ok, ngunit nagsasagawa pa rin ng mga iligal na operasyon. Buti na lang at pampatulog lang ang itinurok niya. Ngunit ginamit niya ito upang takutin si Ok na maaari niyang sirain ang operasyon anumang oras. Kung nagsasagawa si Ok ng iligal na operasyon at may mamatay, gugugulin niya ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Kaya, ang nurse ay humingi ng malaking halaga ng pera mula kay si Ok para manahimik. Labis siyang natuwa, ngunit hindi niya alam na kinalaban niya ang isang taong hindi niya dapat kalabanin. Kaagad na pumayag si Ok, sinabi niya na ilalagay niya ang pera sa warehouse sa
sa gabi. Nang makita ng nurse ang makapal na tumpok ng cash, agad siyang natuwa at nagsimulang magbilang. Ngunit biglang sinakal siya ni Seoke gamit ang tube. Walang takot sa kanyang mukha, bagkus ay punong-puno ito ng kasiyahan. Malinaw na hindi ito ang unang beses na pumatay siya ng tao. Pagkatapos, inilagay niya ang tumpok ng pera sa donation box. Dahil sa kanyang paningin, ang paglilinis ng basura sa lipunan ay maituturing na isang mabuting gawa. Pagkatapos nito, tinulungan siya ng kanyang maliit na assistant na ilibing ang bangkay. Ang maliit na assistant ay dating pasyente na iniligtas niya. Dahil wala itong pambayad sa ospital, sinamahan niya si Seok upang tumulong. Ang mahiyaing binata ay laging pinapayuhan si Seoke na huwag pumatay ng tao. Ngunit sa tuwing pumapatay si Seok, tinutulungan siya nitong linisin ang kalat. Bukod sa iligal na operasyon, mayroon din siyang legal na maliit na klinika. Madalas siyang nagbibigay ng libreng check-up sa mga matatandang walang pamilya. Sa mata ng mga kapitbahay, siya ay maganda at mabait at walang nakakakita sa kanyang malademonyong mukha. Dahil dito, napansin siya ng isang masamang tao mula sa katabing kainan. Ang masamang taong ito ay kalalabas lang sa kulungan. Kaya kailangan niyang magsuot ng electronic ankle bracelet. Isang pulis na napadaan ang mabait na nagpaalala kay Seoke na mag-ingat dito. Hindi niya alam kung sino ba talaga ang dapat mag-ingat sa kanino. Ang masamang taong ito ay siya mismo ang naghahanap ng kanyang kamatayan. Dumiretso siya sa klinika para lambingin si Seok. Gumamit ng malaswang salita at inaya pa si Seok sa isang bar sa Seoul. Hindi sumagot si Seok. Pinakatitigan niya lang ito nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang masamang taong ito ay hindi lang isang manyak, kundi isa ring masamang tao na madalas saktan ang kanyang kapatid na babae sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, lalo pa itong naging mayabang. Isang gabi, sinundan pa niya si Seoke hanggang sa bintana ng bahay nito. Nakatingin sa kanya ang masamang tao habang umiinom ng alak. Hindi na ito kinaya ni Seok. Sa kanyang isip, lihim na siyang nagpaplano ng kamatayan para sa masamang tao. Kinabukasan, kusang loob na pumunta si Seoke sa maliit na kainan at maingat na pinagmasdan ang kalaban. Hindi pa rin napagtanto ng masamang tao na ang mga matang ito ay ang mga mata ng kamatayan. Nang aalis na siya, sinadya niyang iwan ang kanyang payong at sadya ring naghintay sa labas ng pinto. Kaagad namang inilabas ng masamang tao ang payong. Ginawa rin ni Seoke na pagkakataon ito upang magbigay ng alok na ikinatuwa ng masamang tao. Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang bisikleta at tinahak ang kanyang sariling daan patungo sa kamatayan. Sa likod, isang pulang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Bumaba siya ng sasakyan at bigla siyang natuwa nang matuklasan na ito ang diyosa na kanyang pinapangarap. Ngunit hindi niya alam na ito pala ang kamatayan na maghahatid sa kanya. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan ni Seok at walang pag-aalinlangan na ininom ang lahat ng tubig na inihanda niya para sa kanya. Pagkatapos, bumili si Seoke ng isang malaking rolyo ng plastic sheeting at humingi ng tulong sa kanya upang hilahin ito pa uwi. Masigasig na niligawan ng lalaki si Seok. Hindi niya alam na ang hinihila niya ay ang kanyang sariling saplot. Sa oras na iyon, pinagpapawisan na siya ng todo. Malumanay na hinubad ni Seoke ang kanyang damit para sa kanya at pagkatapos ay binigyan siya ng tuwalya upang punasan ang kanyang pawis. Sa huli, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakatakip na ang kanyang bibig at mahigpit siyang nakatali. Natakot na ngayon ng husto ang lalaki, ngunit huli na para tumakas. Nakaupo si Seoke sa ibabaw niya, ipinapakita ang huling lambing nito. Huwag kang mag-alala, hindi masakit. Pagkatapos, bumunot siya ng kutsilyo. Malinis at mabilis na bumaba ang kutsilyo. Pinuputol ang carotid artery ng basurang lalaki. Pinanood niya ang lalaki na dahan-dahang naghihirap sa sakit sa loob ng isang punang dugo at pagkatapos ay namatay. Sa wakas ay ngumiti si Seoke, isang ngiti na matagal nang hindi nakita. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng tagumpay kapag nagliligtas ng buhay sa operating room at mas nasisiyahan sa kasiyahan ng pagpatay na ito. Agad pagkatapos, mabilis na nilinis ng maliit na assistant ang dugo sa buong silid. Sa huli, sinunog niya ang lahat ng pagkakakilanlan ng lalaki. Nilakad naman ni Seoke ang bangkay niya sa kagubatan at inilibing. Ang kanilang pagtutulungan ay walang kapareho. Mula nang mawala ang basurang ito, bumalik ang kapayapaan sa kapitbahayan. Hindi ba't isang magandang bagay din ito? Nakaramdam din ng ginhawa si Seok sa loob niya. Ngunit kaagad pagkatapos, isang hindi inaasahang bisita ang muling sumira sa tahimik na buhay ni Seok. Ito ang taong sumira sa kanya, si Professor Choi. Tila wala na ang mapagmataas at mayabang na anyo ng professor noon. Maingat pa nga siyang bumili ng paboritong cake ni Seok. Walang dahilan kung bakit siya dumating. Ngayon, dumating si Professor Choi upang magmakaawa kay Seok. Lumabas na mayroon ding brain cancer si Professor Choi. Mapalad na nasa maagang yugto pa lang, ngunit ang bukol ay nasa napakakomplikadong lokasyon at alam niya ng mabuti na tanging si Seok lamang ang makakagawa ng operasyong ito. Lumabas na palihim niyang sinusubaybayan ang bawat operasyon ni Seok. Alam na ang kanyang kakayahan ay tumataas lamang at hindi bumababa. Narinig ang mga salitang ito, lubhang natawa si Seok. Galit na galit siya na gusto niyang patayin siya. Paano niya maililigtas ang taong iyon? Bukod pa rito, siya mismo ang sumira sa kanya. Nawalan siya ng lisensya sa paggawa at naging ganito ang buhay niya. Ngayon ay may kapal pa siyang humingi sa kanya na operahan siya. Tungkol sa nangyari noon, walang isang salitang paghingi ng tawad si Professor Choi. Sa halip, ginamit pa niya ang tono ng isang guro, inuutusan siya.
Nararapat niyang gawin ang operasyong ito, kung hindi, isusumbong niya ang kanyang iligal na operasyon sa pulisya. Ang pagbabantang ito ay parang pagpunit sa peklat ni Seok at paglagay ng asin sa kanyang sugat. Galit na galit siya. Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Umalis ka. Napamura ako at hindi nakapagsalita. Napilitang umalis si Professor Choi nang may matinding pagkapahiya. Pagkalabas niya ng pinto, bigla siyang nagkasakit. Nagmadali siyang kunin ang pangpawala ng sakit sa kanyang bulsa, ngunit aksidenteng nahulog ito sa sahig. Sinubukan niyang abutin ito, ngunit dumaan si Seok at sinipa ang bote ng gamot. Ang eksenang ito ay lubhang nakakatawa. Ang kaaway na kanyang niluhuran sa ulan noon, umiiyak at nagmamakaawa. Ngayon ay mahina at miserable siyang nakahiga sa paanan niya, at sa pagkakataong ito, wala ring awa si Seok. Walang puso niyang sinira ang mahahalagang gamot ng propesor. Habang sinisipa niya, tumawa siya, sinisikap na ilabas ang lahat ng galit na naipon sa kanyang puso sa loob ng mahigit 10 taon. Napakasarap sa pakiramdam, hanggang sa dumating ang maliit na assistant upang pigilan siya. Nahimatay na rin si Professor Choi sa sakit. Mabuti na lang at tinawagan ng assistant ang ambulansya para sa kanya. Kung hindi, tiyak na namatay na si Professor Choi sa harap mismo ng bahay ni Seok ngayon. Ngunit hindi pa rin alam ni Seok na sa lalong madaling panahon, pagsisisihan niya ang desisyon niya ngayon. Ang klinika ni Seok ay sinara. Naaalaman din ng mga bata na ginawa ito ng isang ni. Galit siyang tumawag sa kabilang linya. Hindi nagtago si Professor Choi, sa halip ay sinabi pa niya, kung gusto niyang alisin ang selyo, puntahan siya sa Busan. Pinipigilan ni Seok ang kanyang galit. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang gusto ni Professor Choi. Sa oras na ito, si Professor Choi ay dumating sa Busan upang dumalo sa pinakaprestihiyosong seremonya ng parangal sa medisina. Siya ay isang haligi ng medisina sa loob ng 9 na taon. Hindi na kiningailangan pang pagtalunan ang pagkapanalo niya sa pinakamataas na parangal ngayong taon. Malinaw na siya rin ang pinakakikita sa kaganapan, ngunit habang mas nagiging marangal siya, mas nararamdaman ni Seok ang inggit at galit. Nang pumasok si Seok sa banyo, naulinigan niya ang usapan ng ilang reporter. Mula sa kanilang bibig, nalaman niya na ang sponsor ng seremonya ng parangal, si Chairman Itian, ay nagkakaroon ng sakit ng ulo dahil sa kanyang anak na may brain tumor. Dahil napakabata pa ng bata, walang sinuman ang nangahas na operahan siya. Ngayon, marahil si Professor Choi lamang ang may kakayahang iligtas ang bata. Narinig ang kanilang usapan, nagpakita ng kagalakan si Seok. Alam niya na dumating na ang pagkakataon upang makaganti kay Professor Choi. Mabilis niyang nahanap ang chairman. Nakilala na nila noon sa pamamagitan ni Professor Choi. Direktang tinalakay ni Seok ang problema. Nagpakita siya ng video ng isang katulad na kaso. Iyon ay isang operasyon na personal niyang ginawa. Mas matanda lang ng 2 taon ang pasyente kaysa sa anak ng chairman. Noong panahong iyon, maraming malalaking ospital ang tumanggi na gamutin ang batang lalaki. Ngunit ngayon siya ay isang malusog at aktibong bata. Nangako si Seok na kaya niyang iligtas ang anak ng chairman. Ang kanyang matapang na pamamaraan at teknik ay agad na umakit kay chairman Lee. Agad siyang nagtanong kay Seok kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, walang kahit isang piso ang kailangan ni Seok. Ang tanging hiling niya ay hindi matanggap ni Professor Choi ang pinakamataas na parangal ngayong taon. Ang ipahiya siya ay ang pinakamalaking tagumpay para sa kanya. Ngunit nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang anyo ni Chairman Lee at pinaalis siya sa silid. Kinabukasan, hindi sumuko si Seok at muling nagtanong kay Chairman Lee na nagsabing ang isang tao na hindi gumagalang kahit sa kanyang sariling guro. Na hindi maganda ang karakter, kaya mas lalo niyang hindi maipagkatiwala ang kanyang anak sa isang hamak na tao. Akala ni Seok ay tiyak na nabigo ang kanyang plano, ngunit hindi inaasahan. Nang gabing iyon, kusang loob na lumapit sa kanya si Chairman Lee. Lubos na nagbago ang kanyang saloobin at pumayag siyang operahan ang kanyang anak. Ngunit kung mabibigo siya, babayaran niya ang isang malaking halaga. Hindi pa rin maintindihan ni Seok kung ano ang nangyari. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at sumakay sa pribadong eroplano ng kalaban upang lumipad patungong Japan. Pagdating doon, handa na ang operating room. Kumpiyansang binati din ni Seok ang kritikal na kalagayan ng batang lalaki. Habang nagaganap ang operasyon, nagsimula na rin ang seremonya ng parangal. Inisyalmente, normal lang ang lahat, ngunit biglang tumalsik ang dugo sa mukha ni Seok na ikinagulat niya. Isang doktor ang humiling na tahiin ang sugat at dalhin ang bata sa intensive care unit. Walang pakialam si Seok sa sinasabi nila. Nakatuon lang siya sa kanyang mga kamay. Lahat ay nagpanik. Sumugod si Chairman Lee at nakita ang dugong nakakalat sa sahig. Agad siyang nataranta at natigilan. Kung mabibigo ang operasyong ito, nangangahulugang hindi na muling magigising ang kanyang anak. Ngunit si Seok ay lubhang kalmado at walang pakialam sa paligid niya. Hindi huminto ni isang segundo ang scalpel sa kanyang kamay. Nakikipaglaban siya sa oras bawat segundo at minuto. Samantala, tunay nang nagbago ang nagwagi sa seremonya ng parangal. Hindi inaasahang na-eliminate si Professor Choi. Ang parangal ay iginawad sa isang doktor na hindi mapapantayan sa kanya. Naging tahimik ang buong bulwagan, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Si Professor Choi mismo ang kusang pumalakpak na nagpawi sa awkward na kapaligiran. Sa oras na ito, bumalik si Seok mula sa Japan na may mukhang nagtatagumpay, nakatingin sa kanya. Lumabas na matagumpay pa rin ang huling operasyon. Bumalik siya para panoorin ang nakakatawang drama ni Professor Choi at hindi makapaghintay na
ipagyabang ito sa kanya. Inakala niyang magagalit o mumurahin siya ni Professor Choi, ngunit hindi inaasahang kalmado lang ito. Sa kabaligtaran, medyo nadismaya ang CE at sa oras na ito, hindi pa rin niya alam. Upang magtagumpay si Seok sa operasyon sa anak ni Chairman Lee, lubos itong utang sa tulong ni Professor Choi sa likod ng mga eksena. Lumalabas na sa isang party isang araw bago iyon, isinumbong ni Chairman Lee kay Professor Choi ang lahat. Tinanong niya kung mapagkakatiwalaan ba si Seok bilang isang doktor at si Professor Choi, kahit na alam niyang magiging disadvantageous para sa kanya ang kalagayan ni Seok, ay sinabing magtiwala ka sa kanya. Sa lahat ng tinuruan ko, siya lang ang may ganyang likas na kakayahan. Siya ang karapat-dapat tawaging henyo. Hayaan mo siyang magsagawa ng operasyon, naiintindihan mo ba? Ang kanyang kakayahan ay mas higit pa sa akin. Siya lang ang tanging pag-asa. Ang mga salitang ito ay nagpawala ng pagdududa. Ang Pangulo at ang tagumpay ni Seok sa pagkakataong ito ay lalong nagpakumbinsi kay Professor Choi na hindi niya magagawa ang kanyang operasyon kung wala siya. Ngunit mabilis ding dumating ang problema ni Seok. Ang kanyang iligal na operasyon ay nabunyag. Mayroong isang intermediary na nagtatrabaho sa pagitan ni Seok at ng mga pasyente. Sa isang banda, kumita siya ng pera at sa kabilang banda, ibinenta niya ang impormasyon sa pulisya. Upang protektahan ang kanyang sarili, ang video ng operasyon ni Seok sa isang socialite ay nabunyag dahil siya ang nagtaksil sa kanya. Dinala pa ng pulisya ang video na ito kay Professor Choi, humingi ng tulong upang mahanap ang doktor na ito, at isang sulyap lang ay nakilala ni Professor Choi na ito ay ang sulat kamay ni Si. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo sa pulisya. Ngunit natagpuan din ng pulisya ang lugar ng iligal na operasyon. Inanyayahan ni Team Leader Yang bilang isang matagal ng kaibigan ni Professor Choi, si Professor Choi na tumulong sa investigasyon. Kahit na ang eksena ay nalinis ng napakahusay, natagpuan pa rin ng asong pang-amoy na may napakatalas na amoy ang isang pahiwatig sa burol sa likod. Hinukay ng pulisya ang malambot na lupa at ang resulta ay isang katawan na nakabalot sa plastic wrap ay lumitaw sa harap mismo ng kanilang mga mata at iyon ay ang katawan ng nurse. Tila, ang problema ay hindi na lamang isang iligal na operasyon. Tila may napagtanto si Professor Choi dahil nasaksihan niya ang kakilakilabot ni Seok. Ngayon ay lumitaw ka sa pinangyarihan ng krimen at naglaro ka pa sa aso ng pulis na nasa tabi. Hindi napigilan ng pulis na magtanong, bakit napakapalakaibigan ng aso sa iyo? Siguro dahil may koneksyon ako sa mga hayop. Ang cute, ang sarap, gusto ko rin sila. Ako rin, gusto ko silang kalaro. At sa oras na ito, hindi pa alam ng batang pulis na malapit na siyang mamatay dahil sa pag-uusap na ito. Mabilis na hinila ni Professor Choi si Seok sa isang tabi. Bakit ka parang baliw na pumapatay ng mga tao saan man? Dahil kung mahuhuli si Seok ngayon, hindi matutuloy ang kanyang operasyon. Pagkamala ni Seok na ginagantihan siya ni Professor Choi dahil sinira niya ang kanyang seremonya ng parangal, kaya nakipagtulungan siya sa pulisya. Mas lalo siyang nagalit, naghiwalay sila sa hindi magandang paraan, ngunit ang kanilang pagkikita ay nakita ng pinuno ng detective team. Nakilala ni team leader Yang na ito ay dating estudyante ni Professor Choi, ngunit hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, mabilis na nagkaroon ng bagong detalye ang kaso. Sa pagsusuri, nakakita sila ng buhok ng aso sa damit ng nurse. Hindi pa natutukoy ang lahi ng buhok na ito. Hindi nag-aalaga ng aso ang biktima. Hindi nakakagulat na ito ay naiwan ng salarin. Ngunit ang batang pulis ay walang anumang pag-iingat at ipinakita ang ebidensya kay Professor Choi. Ang resulta ay, noong gabing iyon, hiningi niya sa batang pulis na lumabas. Naglagay siya ng kung ano sa hawakan ng pinto at pagkatapos ay binigyan siya ng isang handa ng panyo. Sa sandaling ito, sinabi ng batang pulis ang kanyang mga hinala sa kanyang puso. Ang babaeng nakilala ko kanina ay estudyante mo. Naalala mo ba ang buhok ng hayop sa biktima? Nakatanggap lang ako ng impormasyon na hindi nag-aalaga ng aso ang biktima. Kaya, marahil ito ay aso ng mamamatay tao. Nagkataon, ang iyong estudyante ay mayroon ding ganitong uri ng aso. Ang resulta ay, sa susunod na segundo, nawala ng malay ang batang pulis. At sa sandaling ito, sa wakas ay nabunyag ang tunay na mukha ni Professor Choi. Sa katunayan, sa dilim, siya ay isang demonyo na mas malupit pa kay Seok. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay siya. Minsan, sa panahon ng operasyon, nais niyang patayin ang isang kaklase na kinasusuklaman niya, ngunit hindi niya inaasahan na makita ni Seok ang kanyang pagkakamali. Ayaw ni Seok na masira ang kanyang karera sa medisina. Sadyang sinaktan niya siya habang iniaabot ang kutsilyo, at pagkatapos ay kinuha ni Seok ang isang bagong scalpel upang maayos na matuloy ang operasyon. Nais sana niyang ipagmalaki ang kanyang nagawa, ngunit sa halip, nagkaroon ng agwat si Professor Choi sa kanya dahil natuklasan ng kanyang pinakamamahal na estudyante na may balak siyang pumatay. Ito ay isang napakahihiyang bagay. Kaya, ginawa niya ang lahat upang paalisin si Seok at ang kinasusuklamang kaklase na iyon. Hindi rin siya nakatakas sa isang buhay. Matapos siyang lumabas sa ospital, ginamit ni Professor Choi ang isang kutsilyo upang putulin ang kanyang carotid artery. Mas maayos siyang kumilos kaysa kay Seok. Binigyan pa niya ang kanyang kaklase ng isang tissue at sinabihan siyang takpan ang sugat upang hindi tumalsik ang dugo. Hindi makapaniwala ang kaklase. Siya ay tumakbo palabas ng kotse. Sa huli ay nahulog sa bangin at nawala. Samantala, walang emosyon
si Professor Choi at malamig siyang tiningnan. Sa huli, ang katawan ay kinain ng mga ligaw na aso. Walang sinuman ang nakakaalam o nakarinig tungkol dito. Sa halip na sabihing siya ay guro ni Si-ok, mas mainam na sabihing si Si-ok ay isang salamin niya. Noong bata pa siya, katulad din siya ni Si-ok. Napaka-interesado niya sa pag-aaral ng utak ng tao, na gustong-gusto niyang makita ang isang madugong utak na nakalantad. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi mapigilang pagkasabi. Kaya, nang makita niya si Si-ok, tila nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, at ang kanyang pagigiit na paalisin si Si-ok ay sa katunayan ay hindi niya kayang harapin ang kanyang sarili. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagkawala ng batang pulis ay nakakuha ng atensyon ng pinuno ng detective team. Inimbestigahan niya ang huling tawag ng pulis at natuklasan na si Professor Choi ang tumawag. Hiniling ng pinuno kay Professor Choi na lumabas para tanungin. Nagkita ba sila ng pulis noong gabing iyon? Walang emosyon si Professor Choi at sinabing nag-usap nga sila sa telepono at nagkita. Hindi lang sila nagkita dahil may biglaang nangyari. Sa sandaling ito, tumawag din ang kanyang kasamahan. Sinabi niya na sinuri niya ang kiki sa malapit at tinanong ang tagapamahala ni Professor Choi. Kinumpirma niya na si Professor Choi ay nasa bahay kagabi. Sa katunayan, nang dalhin ng tagapamahala ang pagkain, narinig niya ang tunog ng tubig na dumadaloy sa banyo, kaya naisip niya na nasa bahay si Professor Choi. Iyon ay lahat ng gawa-gawa ni Professor Choi. Sa oras na iyon, lumabas siya sa likod na pinto at nagmaneho ng isang luxury car na nakatago sa ibang garahe. Inihanda niya ang isang kumpletong plano upang hindi siya malagay sa isang sulok. Ngunit ngayon, may isa pang tao na maaaring magbanta kay Si-ok at iyon ay ang dalawang mukha na intermediary. Hinanap niya ang intermediary sa lahat ng paraan upang sukatin ang kanyang saloobin. At sa katunayan, tungkol sa pagkamatay ng nurse, nahulaan na niya ang 70 bangbawas 80%. Sinabi ko sa iyo na wala akong alam. Maaga o huli, mabubuking din ang lahat. Bakit pa kailangang magplano? Hindi ba't may kinalaman ka rin dito? Hindi maganda ito. Sinabihan ni Professor Choi ang intermediary na makipagkita sa kanya muna at sinigurado niya na hindi siya mabibigo sa malaking tukso. Mabilis na nagpunta ang intermediary sa pinto ni Professor Choi na nagsasabing mayroon siyang isang malaking customer na kailangang operahan ng lihim at gusto siyang hilingin na hanapin si Si-ok bilang kanyang assistant. At ang kanyang komisyon, syempre, ay hindi kasing laki ng 1-0 operasyon. Sa katunayan, naakit ang intermediary. Nang tumawag ang pulis, nagsimula siyang magsinungaling. Malinaw na pansamantala siyang pumapanig kay Professor Choi. Ngunit upang ganap na matulungan si Si-ok na makatakas sa pagdududa, gumamit si Professor Choi ng malaking apoy upang sunugin ang kennel ni Si-ok. Kasama ang 3 aso na inaalagaan niya na naging abo. Iyon ang tanging suporta sa moral ni Si-ok sa mundong ito. Sila ay parang mga kapamilya na nasa tabi niya. Ngunit si Si-ok, na walang kamalay-malay, ay lubos na nagalit. Agad siyang tumawag upang makipagkita kay Professor Choi. Sa susunod na sandali, direktang minaneho ni Si-ok ang kanyang pickup truck at binangga ang luxury car ni Professor Choi. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Umatras siya at pagkatapos ay muling pinindot ang accelerator upang bumangga ng malakas. Ngunit sa hindi inaasahan, dahan-dahang bumaba si Professor Choi sa kanyang kotse. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kotse at kalmadong sinindihan ang isang sigarilyo. Takot na takot ang kanyang assistant at sinubukang gisingin siya. Ngunit si Si-ok ay lubos na nabubulagan ng galit. Tumingin sa kanyang mortal na kaaway, muling pinindot ni Si-ok ang accelerator at sumugod. Sa huli, hindi niya pa rin magawa. Siya ay nalunod sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga aso at hindi makatakas. Tila ang kanyang buong mundo ay naubos na. Sa unang pagkakataon, umiyak siya ng masakit at may pagkamuhi. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang intermediary at nag-alok ng isang bagong pakikipagtulungan. Ngunit alam na ni Si-ok ang dalawang mukha niyang ugali at ayaw nang magkaroon pa ng anumang kinalaman sa kanya. Ngunit nagkataon na ang malaking utang na kinuha ni Si-ok para sa kanyang pag-aaral sa universidad ay mula sa kanya. Ngayon, ang interes ay umabot na sa 100 milyon won. Kaya, ang paggawa o hindi paggawa ay hindi na desisyon ni Si-ok. Ang hindi niya alam ay ang doktor na kailangan niyang makasama ay ang kanyang guro. Sa oras na ito, huli na para magsisi si Si-ok. Ito ang kanilang unang pakikipagtulungan pagkatapos ng 4 na taong paghihiwalay ng guro at estudyante. Sila ay inilagay sa isang malaking yate. Ang yate ay lumutang sa internasyonal na tubig at lihim na nagsagawa ng operasyon upang tanggalin ang isang tumor sa utak. Dahil ang pasyente ay ang pinakamataas na leader ng isang kulto. Ang lahat ng kilos ay hindi maaaring isapubliko habang lumalayo ang bangka. Ibinuhos ni Si-ok ang abo ng aso sa dagat ng may panghihinayang. Nais niyang magpaalam sa ganitong paraan. Ngunit habang siya ay nalulunod sa kalungkutan, lumapit si Professor Choi nang hindi sa tamang oras. Hindi maintindihan ni Si-ok na hindi siya kapos sa pera. Bakit kailangan niyang gawin ang ganitong uri ng operasyon? Ngunit sinabi ni Professor Choi nang may panunuya, hindi ako tulad mo. Ang hinahabol mo ay hindi ang gusto ko. Nagkaroon din ako ng panahon na tulad mo, naging kontrolado rin ng emosyon, ngunit nalampasan ko iyon. Ikaw naman, hindi pa. Isa akong siyentipiko, hindi isang tao. Ang paghamak at kalamigan ni Professor Choi ay muling nagdulot ng galit kay Si-ok. Agad niyang kinuha ang payong at malakas na hinampas sa mukha ni Professor Choi. Hindi nakalaban si Professor Choi sa paghampas. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating ang kanyang katulong upang pigilan siya. At para sa katawan ni Professor Choi na mahina na dahil sa sakit, ito ay parang nyebe sa lamig. Lalong nahirapan siyang huminga, lalong lumakas ang panginginig ng kanyang kamay. Ngunit upang maging matagumpay ang operasyon, itinurok niya ang huling gamot sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa panahon ng operasyon, kusang nanginginig ang kanyang
kamay ng isang beses. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang pag-iisip. Namamangha si Seok, napansin niya ang problema at kusang nagmungkahi ng pagpapalit ng posisyon. Dahil kung sila ay mabibigo, walang sinuman sa kanila ang makakaligtas sa pag-alis ng bangka. Ngunit ang isang tao na laging mayabang tulad ni Professor Choi, paano siya makakatalo sa harap ng kanyang mag-aaral? Sinubukan niyang tiisin ang sakit, iginiit na siya mismo ang humawak ng scalpel. Ngunit ang kakaiba ay si Professor Choi, na orihinal na profesional, ngayon sa panahon ng operasyon, kusang nakikipag-usap kay Seok. Ang pagnanais na iligtas ang taong iyon ay napakasakit. Hindi pa naririnig ni Seok ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig. Hindi rin niya nakatanggap ng direktang pagkilala mula sa kanya. Ang guro sa harap niya ay kapwa pamilyar at kakaiba. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, sinundan niya si Professor Choi. Sinabi ni Professor Choi na matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong kaligayahan. Kung mayroon siyang gustong sabihin, sabihin lang niya, alam kong galit ka sa akin. Hindi ako galit sa iyo, ikaw ang galit sa akin. Nag-aalangan si Seok ng matagal. Sa huli, naramdaman din niya ang kanyang iniisip sa loob. Ibinahagi niya ang mga masasayang alaala ng sila ay magkasamang nag-opera maraming taon na ang nakakaraan. Iyon din ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Talagang masaya ako noong panahong iyon. Nagbukas ang kanilang damdamin na tila matagal ang hindi nakikita ang magkaibigan at sa unang pagkakataon ay nagpapakiramdaman. Yumukod ng malalim si Seok sa kanyang guro. Sa sandaling ito, tila ang lahat ng pasasalamat ay naroroon. Natunaw ang lahat ng sama ng loob sa loob ng 4 na taon. Ngunit si Seok ay hindi pa rin nakakaalam na ang kanyang tila malamig na guro ay labis na nagmamahal sa kanya. Tuwing nakakarinig si Professor Choi ng balita tungkol kay Seok, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Bukod pa rito, ang unang pagkakataon na pumatay si Professor Choi ay para kay Seok. Noong panahong iyon, ang dating kaklase ay nagka-interes sa pambihirang talento ni Seok sa medisina. Nais niyang gamitin ang pamamaraan ng pag-aaral sa ibang bansa upang dalhin siya at gawing kasangkapan sa pagkita ng pera. Bukod pa rito, ang mga taong lumapit sa kanya ay nagtatapos sa pagkabaliw o pagkasira. Paano niya hahayaan na masira ng lalaking iyon ang kanyang pinakamamahal na estudyante na kanyang pinaghirapan? Kaya't sa panahong iyon, hindi niya ibinigay ang scholarship kay Seok, na sa katunayan ay protektahan siya sa isang hindi direktang paraan. At pagkatapos, pinatay pa rin niya ang dating kaklase dahil hindi ito sumuko sa paggambala kay Seok. Nais niyang gamitin ang kanyang buhay upang protektahan si Seok. Ngunit sa kabilang banda, pagkababa pa lang ng bangka, nagbago ang isip ng intermedyaryo. Inihanda niyang ibigay si Seok sa pulisya. Ngunit mabilis na napansin ni Seok na may mali. Nagpanggap siyang sumasakit ang ulo at hiniling sa katulong na bumili ng gamot para sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakalabas siya sa paningin ng intermedyaryo. Nang makilala ng intermedyaryo ang pulisya, nalaman niyang nawawala na si Seok. Saan siya nagpunta? Kumain lang ako. Makakapunta ba tayo sa isang tahimik na lugar? Sa oras na ito, nagkaroon na ng balak pumatay si Seok. Nagulat pa ang intermedyaryo, kaya't senyalesan niya ang pulis sa likod para bilisan ang paghabol. Sa oras na ito, nakatanggap si Seok ng tawag mula sa isang dating kasamahan, sinabing nasa huling yugto na ang brain cancer ni Professor Choi. Kung hindi siya operahan, hindi siya mabubuhay ng higit sa 1 buwan. Hindi pa man nakakapag-react si Seok, isang pamilyar na anino ang dumaan sa kanyang tabi. Pagkatapos, inakbayan niya ang intermedyaryo at pumasok sa eskinita. Nang lumingon siya, nakita niya na nakayuko na ang intermedyaryo at hindi na makatayo. Hinihila siya ng kanyang guro sa pagtingin sa bakas ng dugo sa lupa at ang anino ng 2 tao. Pagtapos mawala sa dilim, sa wakas ay naintindihan na rin ni Seok ang lahat. Ang guro na kinamumuhian niya ng husto ay palagi pala siyang tahimik na pinoprotektahan at inaalis ang lahat ng mapanganib na balakid para sa kanya. Habang papalapit ang pulis, dali-daling hinila siya ng katulong. Pagkatapos, nakatanggap ulit si Seok ng mensahe mula sa guro. Sinasabi sa kanyang pumunta sa itinakdang lugar upang kunin ang susi ng sasakyan. Naghanda na ang guro ng sasakyan para sa kanya. Naghanda din ng iba't ibang plaka ng sasakyan at malaking halaga ng pera at sinabing bilisan ang pagtakas. Ngunit sa oras na ito, wala nang pakialam si Seok sa kanyang buhay. Nagpasya siyang operahan ang guro. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan upang makahanap ng operating room at balak niyang iulat sa guro kapag handa na ang lahat. Ngunit hindi inaasahan, ang pagkamatay ng intermedyaryo ay nagdulot ng malaking kaguluhan dahil ang paraan ng kanyang pagkamatay ay labis na nakakatakot. Gumamit ang mamamatay tao ng isang maliit na scalpel upang saksakin ng eksakto ang spleen sa pagitan ng kanyang mga tadyang na nagdulot ng panloob na pagdurugo sa tiyan. Hindi nito pinadugo ang biktima sa pinangyarihan at hindi rin ito agad nawalan ng malay ang biktima dahil sa matinding pagdurugo. Ito ay malinaw na isang sining ng pagpatay, ngunit ito rin ang nagpamalas sa pulisya na ang mamamatay tao ay siguradong isang medikal na estudyante at napakahusay sa sining ng medisina. Ngunit nakunan lamang ng TC ang likod ni Professor Choi, kaya't kailangan nilang imbestigahan ang bawat tao. Ngunit sa oras na ito, si Team Leader Seong ay nabibigatan dahil nakita niya ng malinaw si Professor Choi noon. Hindi niya lang ito sinabi, bagkus ay siya pa ang kusang humarap kay Professor Choi ng pribado. Direktang tinanong niya ang kanyang mga hinala sa kanyang puso. Bakit mo pinatay ang intermedyaryo? Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ba iyon? Ang iyong estudyante ang pumatay? Nang marinig ito, hindi sinasadyang napangiti si Professor Choi at hindi rin ito tinanggihan. So what? May ebidensya ka ba para arestuhin ako? Pagbalik, paulit-ulit na pinanood ni Team Leader Seong ang footage. Sa huli, napansin din niya ang pamilyar na anino na iyon.
Bigla siyang naniwala na ang babaeng ito ay ang dating estudyante ni Professor Choi, at tila sa wakas ay mayroon siyang naintindihan. Agad siyang nagpatawag ng sasakyan. Nabalitaan kong napakagaling mo, hindi lang iyon, mayroon ka pang guro na pumatay upang protektahan ka. Pareho kayong napaka-interesante. Akala mo ay lalabas siya para makipag-usap at sasabihin sa amin na huwag kang abalahin? Ang pagnenegosyo ng pagpatay na ito ay talagang mahirap pakinggan. Kinailangan kong subukan ng husto upang makakuha ng kaunting impormasyon. Takot siya sa akin kaya't mas kailangan kong hintayin siya. Naisip ko na, ang maskara mo, siguradong tatanggalin namin iyan at hindi ako mag-iiwan ng kahit isang kusing para sa iyo. Pareho lang kayo, lahat ng mga iyon ay pinatay niya. Siya nga, hindi mali ang taong nagprotekta sa iyo. Akala ba niya ay sasaksakin kita sa mukha? Ngayon ay naiugnay na ni Team Leader Seong ang lahat ng pangyayari. Ngunit ang problema ay wala siyang ebidensya, kaya't kailangan pa rin niyang pakawalan si Seok. Ngunit ang pagmamanman ni Team Leader Seong kay Seok ay nakarating sa kaalaman ni Professor Choi. Agad siyang hindi mapakali. Nang gabing iyon, inanyayahan niya si Team Leader Seong sa kanyang lihim na bodega. Pagpasok ni Team Leader Seong, nakita niya agad ang isang refrigerator na nakakadena at nakakandado. Nang buksan niya ito upang tingnan, agad siyang kinilabutan. Ito ang batang pulis na matagal na niyang hinahanap. Nagiging yelo na siya sa lamig at dahan-dahan ding lumitaw si Professor Choi sa dilim. Hindi lang niya inamin na pinatay niya ang intermedyaryo at ang batang pulis, kundi pati na rin ang nurse ay pinatay niya. Bukod pa rito, inako niya ang lahat ng iligal na operasyon. Sinabi niya na masyadong nakakasawa ang trabaho sa ospital at ginawa niya iyon upang makahanap ng higit pang kilig. Ganap niyang inalisi si Oki sa usaping ito at siya lang ang nagdala ng lahat ng kasalanan. Kasabay nito, nakahanap si Oki ng operating room at ipinaalam niya kay Professor Choi ang oras ng operasyon. Ngunit pagdating ng araw ng operasyon, hindi pa rin lumilitaw si Professor Choi. Dumating ang isang kaibigan ni Professor Choi upang magbigay ng balita. Naniniwala siya na iginigiit niya na magkaroon ng operasyon pagkatapos ng isang buwan, ngunit hindi ba't isang buwan pagkatapos ay malapit na siyang mamatay. Bakit siya talaga naghihintay hanggang sa oras na iyon? Kahit na ang isang Diyos ay hindi siya maililigtas. At ito mismo ang gusto ni Professor Choi. Gusto niyang lumala ang kanyang kondisyon bago ang operasyon dahil gusto niyang magwakas ang kanyang buhay sa operating table. Sa totoo lang, bago niya hanapin si Seok, alam na niya na ito ay isang operasyon na hindi magtatagumpay. At ang kanyang paggigiit na gawing punong surgeon si Seok ay sa katunayan ay nais na gamitin ang kanyang kamatayan upang bigyan si Seok ng huling aralin. Iyon ay upang tanggapin ang kabiguan dahil hindi kailanman nabigo si Seok. Iyon ang magpapahinto sa kanyang pag-unlad. Si Seok ang pinakamalaking alalahanin niya sa buong buhay niya. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay, iniisip pa rin niya kung ano ang magagawa niya para kay Seok. Ngunit sa kabilang banda, nagsimulang baliw na hinahanap ni Seok si Professor Choi sa lahat ng dako. Pinuto ni Professor Choi ang lahat ng komunikasyon at nagtago sa isang lihim na lugar. Sa lalong madaling panahon, naglabas din ang pulisya ng warrant of arrest. Ang dating respetadong nangungunang siruhano ay ngayon ay isang kriminal na hinahanap dahil sa hinala ng pagpatay. Hindi alam ni Seok kung ano ang nangyari, ngunit wala ng gaanong oras. Sa kawalan, maaari lang siyang humingi ng tulong sa isang para mahanap ito. Ginamit ni Kuya ang lahat ng kanyang koneksyon at nahanap nga ang lokasyon ni Professor Choi. Ngunit hindi agad pumunta si Seok doon. Sa halip, pinapunta niya si Kuya para sunduin ang tao. Habang nakipagkita naman siya sa team leader ng homicide, tinanong niya kung ano talaga ang nangyari. Tapat na sinabi ng team leader ang lahat tungkol sa transaksyon nila ni Professor Choi. Sa bodega pala, nagkaroon sila ng kasunduan. Nadiskubre ni Professor Choi na naglustay ng pera ang team leader mula sa maraming kaso ng pagpatay. Hindi niya ibubunyag ang masamang gawain ng team leader, ngunit ang kondisyon ay papasanin ni Professor Choi ang lahat ng kasalanan mag-isa. Simula ngayon, palalayain na ng team leader si Seok. Ito ang huling sinabi ni Professor Choi bago siya namatay. Tatawagan ka niya para arestuhin mo siya. Kung galawin mo ang isang hibla ng buhok ni Professor Choi, nanumpa akong hindi kita patatahimikin. Ito rin ay isang banta mula kay Seok. Ngayon, nasa mahirap na sitwasyon din ang hepe. Ang resulta, sa mismong sandali na aalis na si Seok, sinagasaan siya ng kotse ng hepe. Kinalagkad niya si Seok palabas ng kotse at tinapakan ang kamay niya. Pagkatapos na maiwasan ito ni Seok, gusto niyang baliin ang mga daliri ni Seok. Gusto niyang gawing imposibleng mag-opera si Seok kay Professor Choi. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, mabilis na lumabas ang assistant mula sa kotse upang protektahan si Seok. Ang resulta ay parang baliw na sinisipa ng hepe ang assistant. Nang marinig ang matinding sigaw ng assistant, unti-unting naging mabangis ang mga mata ni Seok. Kinuha niya ang kanyang pamilyar na surgical knife, pagkatapos ay hinawakan ang kwelyo ng hepe at sa isang mabilis na saksak ay tinapos ang buhay nito. Walang sinuman ang maaaring maging hadlang sa kanya. Kung mayroon, hayaan silang tuluyang mawala. Pagkatapos nito, tinawagan ni Seok ang. Narinig din ni Professor Choi sa tabi ang tawag. Sa pamamagitan ng telepono, nalaman niya na muling kumilos si Seok upang patayin ang isang tao. Sa sandaling ito, naroon na si Professor Choi sa pinangyarihan. Ginamit niya ang panyo upang balutin ang susi ng kotse sa sahig at pagkatapos ay pinulot ito upang burahin ang ebidensya. Hindi ba sinabi ko na magpapa-opera ako? Hindi ka ba makapaghintay ng kaunti? Tuwing libre ka, nang aabala ka ng tao. Napakasamang guro mo. Sa tingin mo ba ay hindi kita mahahanap kung tatakas ka? Punasan mo ang dugo sa iyong mukha. Kaya mo bang ayusin ang lahat ng mag-isa? Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng kahinaan si Seok sa kanyang guro. Ngayon, sa wakas ay nabawi na nilang dalawa ang kanilang pag-iingat sa isa't isa.
sila at inihayag ang kanilang pinakatunay na sarili sa bawat isa. Wala nang gusto si Seok, gusto lang niyang mabuhay ang kanyang guro. Ngunit iginigit pa rin ni Professor Choi na magpa-opera pagkatapos ng isang buwan. Bakit ka kumikilos ng ganoon? Plano kong ituro sa iyo ang lahat ng alam ko, ngunit tingnan mo ang iyong kahinaan ngayon. Ayokong mag-aral pa. Hinihiling ko lang sa iyo na mabuhay ka. Kung mamamatay ka, mas lalong lalala ang buhay ko. Kailangan mong mabuhay upang makita akong maging pinakadakilang doktor. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Hinila ni Seok kay si Professor Choi, ngunit walang awa niya itong tinabi. Ang resulta, hindi pa rin nagtagumpay si Seok. Wala siyang magawa kundi respetuhin ang desisyon ni Professor Choi. Ngunit gayunpaman, nang aalis na si Professor Choi, hindi niya nakalimutan na paandarin ang kotse ng hepe. Sa huling pagkakataon ay tinulungan siyang linisin ang lahat. Pagkatapos ng isang buwan, tumunog ang telepono ni Seok. Nagkita silang dalawa sa operating room tulad ng napagkasunduan. Sa oras na ito, malubha na ang sakit ng guro. Sinubukan niyang makipagkamay kay Seok, ngunit tinanggihan niya ito. Lubos pa ring determinado si Seok na hindi siya mabibigo sa operasyon na ito. Mabilis na lumipas ang kalahating taon. Nag-opera pa rin si Seok sa iligal na paraan sa ilalim ng lupa. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. May isang taong sumali sa underground world na dating kinamumuhian niya. Mukhang sa huli, si Seok pa rin ang nanalo sa operasyon na iyon. Isang taong nakatago at isang taong masugid at determinado. Ang dalawang magkasalungat na nilalang na tila hindi magkakasundo ay sa katunayan ay isang kakaibang pagkakaisa ng dalawang taong may parehong kapalaran. Dahil sa paglalakbay sa oras at espasyo, nakita ni Professor Choi kay Seok ang kanyang sarili noong siya ay bata pa, mapusok at walang takot, ngunit napakatalino at propesyonal. Gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan upang hilahin siya pabalik, upang bawasan ang mga detours ni Seok. Ngunit minamaliit niya ang katigasan ng ulo ni Seok at mas minamaliit pa niya ang kanyang sarili noong siya ay bata pa. Sa ganitong salungatan at mapusok na paghaharap, mas tinanggap nila ang kanilang kakaibang pagkatao. At ang mga aso ni Seok ay hindi rin namatay, ngunit ipinaubaya ni Professor Choi sa kanyang mga kaibigan upang alagaan. Dahil ang itinuturing ni Seok na kayamanan ay siya ring kayamanan niya.